Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Sagittarius sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading natin, di ba ka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ng gender. Di ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign. Kasi bakalin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, ang bida natin sa kwentong ito ay babae. Babae or lalaki. Kung introvert. Okay? So, pwede rin to sa lalaki kung introvert. So, again, babae. Pwedeng babae na tao or lalaki kung introvert. Single siya eh. Ayan, itong 9 of Pentacles, 2 of Candles, ano ba ito? 2 of Wands, the World, Page of Potion o Cups to. Single reading, ano? Kasi may ano tayo dito eh. 9 of Pentacles, the World, Page of Cups. So, ang dating sa akin, mukhang magiging masaya ang iba sa inyo for some reason. Maraming pwedeng case. Sabihin natin may mag-a-apologize sa bida natin. So, again, bida ay single. May mag-a-apologize sa kanya, magsusorry. Or, pwede rin tong heart-to-heart conversation. Or confession ng feelings. Pwede nangyayari na to. Or mangyayari pa lang. Na para bang magiging thankful o baka nga nangyayari na. So, yun eh. Kasi may ano tayo eh. Ito. 9 of Pentacles na para bang nag-thank you siya dito. May sense of gratitude. Nag-thank you sa universe. Kasi nag-apologize na yung someone na interesado siya. Or may nag-confess sa kanya ng feelings. Ayan na tong 2 of Wands. May ilaw kasi sa part na to. Ayan. Ano kaya tong 2 of Wands? So, 2 of Wands, drawing card. So, energy niya pa rin to. Siya yung mag-embody o embody ng action na to. May plano siya dito sa 2 of Candles. Ay, 2 of Candles. Kumbaga, 2 of Wands. Kasi future, nasa future na tayo. So, more like, may paplanuhin siya. Or all of a sudden
magkaroon siya ng idea. Ano yun? Strength na maging matapang? Kasi may strength card dito eh. Or maging open ulit. Maging matapang at mag-open ulit ng heart para sa ibang tao. Pwede rin naman ganun. Maging open ulit sa topic ng love. Di ibig sabihin, kung nagpaplano na dito di may chance na mag-move on na yung single mula sa something or someone from the past. Kasi ipapasok na yung courage. Kaya lang, 2 card lang tayo. Naging bida kasi to. Since single reading naman to, pagtuloy na tayo sa susunod na deck. Kaya lang, sobrang bilis ng reading. 6 minutes lang. Kuha tayo ng ibang scenario. Teka, ano to? So again, hindi sila magkarugtong. Pwede rin naman. Depende. Sasabihin ko na lang kung magdugtong. So, dito may nag-away, May nag-away due to misunderstanding. Whether nangyayari na to or mangyayari pa lang. Pero, ganoon nag-away. So, again, hindi nagkaintindihan. Ano to? 3 of Cups. Well, tingin ko pinagawa yan dito ay third party situation. Pero nasa initial stage pa lang yung cheating. Ibig sabihin nasa honeymoon phase na dapol to, nasa umpisa pa lang. Ngayon, ang dating sa akin, dun papasok yung unforgiveness. Ito. Oh, 4 of Wands o Ace of Cups. Well, maraming pwedeng case. Kasi ito, pwede rin kasing reconciliation. Ngayon, kung ayaw, sabihin natin ayaw na sa topic ng reconciliation kasi may celebration dito So, kung ayaw na sa topic ng reconciliation, edi may someone new na paparating.
dito sa Ace of Cups. So whether nangyayari na to or mangyayari pa lang, isa lang yung outcome. Reconciliation, or kung ayaw na nga ng reconciliation, edi may darating na someone new. May darating na new love interest. Or may mamimit na newfound friend ang iba sa inyo. Ngayon, yung partner, possible partner sa reading na to, dahil relationship to, kanina kasi single lang di ba? So this time, relationship, ito yung possible partner ng Sagittarius sa reading na to. Isa sa Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. To Cancer. Kapwa Sagittarius, ito Sagittarius. Anyways, ito naman tayo sa susunod. Ayun, tignan na nahulog. Maganda sana kung ito ang nandito, ito ang nandoon. Kaya to, parang binurn na yung bridge. So ibig sabihin, regardless kung sino to na nakaaway ng iba sa inyo, sa past o sa present, na ayaw na ng connection kasi ito imagine niyo, ito daan, harangan ng bundok. Doon pa lang na-block na yung connection. So ibig sabihin, may blocking na maaaring mangyari. O baka nangyayari na to. Pero kung nangyayari na, hindi ganun pa rin yung energy. Walang unblocking. Wala pang unblocking na mangyayari. Ano ba? Wala na, maisipin lang. Pero again, may part na kung mag-away, wala nang reconciliation, as in diretso black, or magkakalimutan na sila. May someone na ganun yung energy, parang nag-move on na siya totally, or ayaw na niya sinaran na niya ang kanyang pinto sa topic ng reconciliation. Kasi reconciliation card din yung bridge kaya lang nga harangan siya ng bundok, sumalabo, diba? So sabihin natin nangyayari na to, may blocking na nangyayari, at umaasa yung iba sa inyo na ma-unblock sila sa period na to, malabo pa. Sa case na to, may lalaki, pero yung lalaki natin dito ay extrovert. So whether kayo mismo to, depende kasi sa nanonood So kung di kayo yung nasa description, di baka someone na malapit sa inyo or kakilala nyo. So paano nyo makikilala yan? Ayan, lalaking extrovert or fearless, rebellious, go-getter, happy-go-lucky, or passionate siguro.
sa ginagawa niya. At may Mars tayo doon. Or siya yung literal na masculine energy kasi dalawa yung lalaki dito. Yung lalaking isa yung may pagka-feminine. So, lalaki pero feminine energy. Pero ito literal na masculine energy. So, again, pwedeng kayo to mismo. Or kung di kayo to, edi partner nyo or kakilala nyo na ganun tsura. Or nasa description na sinabi ko kanina. Ito kasi, mask. So, pag may mask, ibig sabihin, di siya mapagkakatiwalaan. So, kung kayo mismo to, edi ito yung may encounter ng iba sa inyo or na-encounter na may someone na may pagka-fake, dishonest, o baka mabiktima ang iba sa inyo ng betrayal, scam. Beware sa mga gamit or wag masyadong magitiwala basta-basta. At dahil may tao nga nagwe-wear ng mask, so pag ganoon, ibig sabihin, hindi mapagkakatiwalaan. Ay, teka, ano ba kang basa? May dog tayo. Ano yan? Sabihin natin nasa long distance ang iba sa inyo. Long distance relationship. So, kunin nyo lang yung message na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo. Ito ay general reading. So, sabihin natin nasa long distance relationship. Yung iba nga sa inyo, edi saan natin ang loyalty, commitment sa magkarelasyon sa period na to. Ngayon, sabihin natin single. Baka may mamit na foreigner yung iba sa inyo. Friend muna, tapos baka mag-lead sa lovers. Ngayon, ibang case may friend yung iba sa inyo na baka mag-migrate. Sa period na to, migrate. Oh, may cross tayo. So, sa part na to, crossroads ito. Ay, cross. So, tungkol sa ba to? Ang dating sa akin, may mga problema na maaaring harapin na ng iba sa inyo at hindi natakbuhan sa period na to. Maisip mo, pwede rin namang tantanan na kayo ng problema. Kasi problema to anything na may kinalaman sa hardship, sabihin natin kinakalbaro yung buhay ng iba sa inyo, magkakaroon sila ng peace of mind sa period na to kasi nga hindi nila masyadong makakasama yung kinainisan nila. Parang may anyways, dito tayo sa susunod.
Advice na nga lang to. 2 advice cards ang gagamitin ko. Babasahin ko na lang tong part na to. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. So, general advice at prediction sa period na to. Healing family issues. Your love life benefits as you forgive your parents. Engagement. Your love life is ascending to a higher feel of commitment. True love. This is the romance of a lifetime. Dito naman tayo sa huli. Pang masasabi nito. So, same instruction, general advice, at prediction sa period na to. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo. Don't let it bother you. Let nature take its course. Explore. So let nature take its course. Ito to explore with curiosity. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For